Bilang isang DH ay hindi madali, lalong-lalo na sa akin na ang linininis kong bahay ay 9x17 ang sukat at 3 palapag ito. Ang pagtungtong ko dito, upon seeing the house, ang sabi ko sa sarili ko, Diyos ko, kaya ko kayang linisin ito. Yun ang sabi ko noon. Pero isiningpin ko sa isip ko, nandito na ako. At saka, hindi man porket ayaw mo na, pagod ka na, at gusto mo nang umuwi ay makakauwi ka na. Dahil may kontrata kang pinirmahan. Kaya wala akong magawa kundi gawin yung trabaho ko. Dahil yun naman talagang pinunta ko dito. Ang hirap. Dahil mag-isa ka lang. Kung may problema ka, wala kang karamay. Sarili mo lang talagang karamay mo dito. Kaya ang ginagawa ko na lang, lahat ng suliranin at pasakit na nararanasan ko, ikinukomit ko sa kanya. Siya lang talaga ang sandalan ko. Meron yung time na gusto ko nang sumuko. Pero sabi ko sa sarili ko, ba't ako susuko kung siya nga din niya ako sinusukuan? Kaya alang-alang sa pamilya ko, kakayanin ko. Kahit nagkakandakalyo-kalyo na ang mga palad ko sa lawak ng linininis ko. Tapos yung sobrang pagod ka. Tapos pagkain mo dry food. Almusal mo tinapay o kubos. Ang hirap. Lalong-lalo na kung kumakain kang mag-isa. Tapos hindi mo namamalayang tumutulo na pala yung luha mo. Lalong-lalo na ako. Nasa kwarto ko mismo kumakain. Tapos yung nahihirapan ako dito ay yung pagbubuhat ng mga bulto-bultong pinamili nila from the outside gate hanggang dito sa second floor. Once a month lang kasi sila mag-grocery. Tapos hagdan yung gamit. Wala silang elevator dito. Tapos, yung nakabihis ka na, patulog ka na dahil midnight na. Tapos, bigla-bigla ang magsusuot ka ulit ng uniform mo dahil tinatawag ka at may uutos. Dito kasi, 1 a.m. na sila kung matulog. Gusto ko talagang sumuko kung minsan. Pero iniisip ko na lang, mas marami pa yung mas nahihirapan kaysa sa akin. Ang mahalaga, kumakain ako araw-araw. At saka sabi ko sa sarili ko, kaya ko to para sa pamilya ko. Dahil sila yung first priority ko. Sila yung iniisip ko. Minsan nga, nanghihinayang na ako sa mga nagagasto ko. Dahil alam ko yung hirap kung gaano maghanap ng pera. Kaya kung kayo, kung balak niyong mag-abroad, dapat malakas o matibay yung loob niyo. Ako nung una, sobrang emotional ko. Pero habang tumatagal, tumitibay at parang nagiging bato na rin ang damdamin ko. At saka dapat madiskarte ka sa trabaho. Mahaba ang pasensya mo. Kung gaano kahaba yung pasensya mo sa Pinas, dapat triplehin mo yung pasensya mo dito. Dahil dito mo mararanasan yung mga hindi mo pa nararanasan sa Pinas. Kaya totoo yung sinasabi nila, hanggat hindi mo pa nararanasan yung isang trabaho, hindi mo ma-estimate kung gaano kahirap ito. Kaya wag niyong i-underestimate yung mga DH. Dahil mas mahirap pa yung trabaho nila kaysa ibang mga profession dyan. Kahit sobra na akong nangungulila sa pamilya ko, kakayanin ko. Alang-alang sa kanila, hindi ako susuko. Dahil dito sa abroad, mababago yung mga pananaw mo sa buhay. Kung noong nasa Pinas ka, hindi ka porsigido. Dito magiging porsigido ka. Magiging God-fearing ka din. Saka dito, dapat hindi ka marte sa pagkain.
Dahil masusubukan talaga dito yung tibay mo.